Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Bistag Live on BSC o Broad Streamcast Communicators. Muli nagpupugay po ang inyong lingkod, Dodong Alan Afable Obrero. Samahan niyo po hanggang alas 3 ngayong hapon. Sa hapon ito ng Biyernes, ika-10 ng buwan ng Disyembre. Muli ang ating pagbati sa lahat ho ng mga nanonood at nakikinig sa atin dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Anuman ang oras ng inyong mga kinaroroonan, ng aming panalangin ay sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po kami at kung gusto ho ninyo magbigay ng inyong mga pananaw sa aming mga pinag-uusapan po dito sa BSC, dito po sa Bistag Live, sa Broad Streamcast Communicators, po pwede po sa pamamagitan ng pagsusulat doon ho sa comment section. At gusto rin po ninyong bumati, maaari rin po natin basahin po yan. Maaari rin pong sabihin ho ninyo yung inyong mga saloobin, bagamat may halimbawa, hindi po na ayon doon sa aking pananaw. Po pwede po, babasahin po natin yan. Huwag ho kayong mag-alala. This is a free country at kinakailangan ho natin magsalo-salo sa mga issue nating tinatalakay dito para ho mahubog natin ng maayos ang ating bansa. Lalo-lalo na ngayon na malapit po ang eleksyon ngayong 2022, May 9. Kinakailangan magkaroon po tayo ng tamang pananaw para ho sa susunod na 6 na taong panunungkulan ng isang presidente, vice-presidente at 12 senatoriables. Kasi 12 senatoriables ang ating iboboto ngayon, eleksyon. Baliban siyempre sa mga lokal na mga pamahalaan. Okay, malapit na po ang Christmas, sabihin na, Pasko. Mayroon hong hindi nagsiselebrate ng Pasko ng mga relihiyon na hindi po naniniwala ng Pasko. Pero ganun pa man, sumasama sila doon, siyempre, damay sila doon sa selebrasyon. Kasi ang ating pamahalaan nire-recognize po ang Christmas season. Ngayon, ang panahong ito, bagamat nasa sabihin na natin nasa holiday season po tayo, nandyan din po si COVID nakaantabay. Kapag nagkamali po tayo, pumunta po tayo sa isang mataong lugar at mayroon lang isa na may COVID doon at nag-ehem-ehem, alam nyo na po ang mangyayari. Kaya ang sabi po ng Civil Service Commission, ang CSC, sa pamamagitan po ng kanilang chairperson na si Alicia de la Rosa Bala, na kayong mga magsi-celebrate ngayong holiday season, kung maaari gawin ninyong virtual, kung maaari simple lang, at wag na yung makikipag salamuha, makikipag beso-beso, kasi nagiging tradisyon po natin yan pag mayroon hong mga ganyang selebrasyon, lalo-lalo na pag holiday season, talagang nagyayakapan. Ngayon, sinasabi po ng CSC kung maaari po gawin nating virtual na lamang. Marami naman daw paraan para maging masaya. Sa bagay, hindi na yan bago sa atin. Kasi mayroon namang mga celebration kagaya na halimbawa ng birthday, kagaya halimbawa ng mga anniversaries, nagiging isang high-tech na pamamaraan. Kaya mas ligtas, sabi po, ang
virtual celebration. Basta't kayo na lang po ang gumawa ng mga pamamaraan paano po magiging masaya ang inyong pamilya. Maari si tatay nasa isang bahay, nasa kanyang bahay, si tatay sa si nanay, si lola, si lolo, maari nasa sa kanyang mga apo, at yung iba pang mga anak at mga apo naroroon sa kanya-kanyang bahay, pero mayroon hong selebrasyon na isinasa katuparan sabay-sabay. Iba't ibang lugar nga lamang. Nagkakausap, nagkakatinginan, nagkakasayahan. Yun po yung sinasabing via high-tech na pamamaraan. Sabi po, virtual celebration. Yan po yung sinasabi po ng CSC. Kung maaari, ganun po ating gawin para makatulong tayo sa ating pamahalaan para hindi kumalat ang COVID-19. Samantala, paalala po sa ating mga kababayan, itong Disyembre, mayroon tayong second phase o second wave o pangalawang pagkakataon na tayo po ay hinikayat para magpabakuna. Ngayong 15, 16 at saka 17. Kasado na po yan mga kababayan. Sinasabi po ng ating pamahalaan na magkakaroon po tayo ng pangalawang pagkakataon na po pwede ng bakunahan ang mga hindi pa po nababakunahan. At maaari doon ho sa inyong mga lugar mayroon hong mga vaccination site malapit po sa inyo. Kung hindi po kayo nakapagpabakuna noong nakalipas na vaccination days, itong national vaccination natin, itong bayanihan bakunahan na nakalipas 3 araw po yan. Ngayon, gawin natin kasi 29, 31, yung 3 araw na yon. Kung hindi po kayo nakapagpabakuna noon, mayroon po tayong second phase. Ngayon pong 15, 16, 17. Itong 3 araw na ito, sabi po ng ating gobyerno, inaanyayahan na naman po kayo na mag-participate doon ho sa mga hindi po nagkaroon ng pagkakataon. Huwag ho kayong mag-alala, hindi na naman po kayo aabsinan. Hindi po kayo mamarkahang absent ng mga inyong mga employer sapagkat yan po ang naging pangako ng ating pamahalaan. Siguro, maaaring na naman kayo, excuse na naman po kayo. Sinagot po yan ng ating gobyerno. Siyempre, ang ating mga nasa pribadong sektor, pag sinabi po yan na holiday po, ginagawang holiday po yung araw na yan, wala naman silang magagawa. At saka gusto rin naman ng mga employer yan na magkaroon po ng vaccination sapagkat nababalan din kasi yung kanilang mga pagawaan, yung kanilang produkto kung sakasakali nagkakaroon po ng hindi ho magandang sitwasyon pagdating ho sa COVID cases sa ating bansa. Let's say, ang mga employer ay talagang tumutulong po sa ating pamahalaan. Katunayan, nagpapahiram sila ng mga establishment para maging vaccination site. Katunayan, nag-contribute po sila para makabili po ang ating gobyerno ng bakuna pagkatapos ibabakunahan po yung kanilang mga manggagawa at ganoon din po yung ibang bakuna na sosobra ibibigay nila sa pamahalaan. Ganoon po ang tulong po ng private sector, lalo-lalo na yung mga negosyante sa ating gobyerno. Kaya tiyak naman na talagang tutulong po ang nasa pribadong sektor para ho sa 3-day vaccination na naman, 15, 16 at saka 17. Yun ho mga ibu-booster shot po, pwede na po kayo magpa-booster kung sakaling available po. Ang pagpapaturok ng pangatlong pagkakataon. Ako natawagan na po ako. Natawagan pero wala pang schedule. Pinasinabihan ako, are you ready? What is your decision about the boostering of... Hirap kasi yan. Kaya yung sinasabi ko na hindi talaga oobra kapag hindi ho tayo. Isipin ho ninyo mga kababayan kung magkakaroon po ng pag 100% kagaya ho sa Metro Manila. Alam mo ba sa Metro Manila? Halos 100% na. Kung magkakaroon po tayo ng 100% na vaccination rate, nakaw, wala na si COVID. Magiging kasama na lang natin si COVID. Wala na po yung mga, pati yung mga variants. Kung ano-ano mga variants na yan, mag-iingat na lang ho tayo, ganun siguro. Pero, ang maganda, kung vaccinated na po tayo, hindi na ho tayo igugupo ni COVID. Yan po.
may tumawag na po sa inyong lingkod pero wala pang schedule. Pero sabi ko, nakahanda ako. Oh, biniro pa nga ako eh. Ano ba ang gusto mong what vaccine you are using or what is your preference? Sabi ko, biniro ko rin siya. Sabi ko rin, Sinopharm. Pero sabi ko, any vaccine brand as long as it is approved ng FDA, it's ox for me. Okay sa akin po yan. Ngayon, siyempre, papakita ko yung vaccination card. Tingnan mo, ito nga pala. Ito, ganito kalaki yung vaccination card. Pinalitan ko po yan. Ginawa kong wallet size. Mayroon po ako doon, doon sa kabila ko. Pantalon. Ngayon, naka-vaccination card. Ito, nandito dito. Mayroon dyan nakalagay, first dose, January, February, March, April, May, June. June 17 po, 2021. Tapos, second dose ko, July 15, 2021, Sinovac. Yan. Nandyan naman eh. Papakita nyo lang po ito, pagkatapos kung sakasakali mayroon pong booster shot sa inyong mga lugar at available po, paturok ko kayo, pakita nyo lamang po yan. Di okay na. Baka bibigyan din po kayo ng card na you are already vaccinated at saka mayroon na kayong booster shot. Sabihin na natin, 3 turok na sa inyo. Okay. Anong tawag niyan? Booster shot o 3 jabs o 3 injection o 3 inoculation. Lahat na. Basta pangatlo. Ngayon, kung sakasakali, mayroon available sa inyo na brand pero hindi na nyo naman gusto, wag na ho kayo mamili. Baka mamaya maunahan pa kayo ni COVID. Mas mainam na ho. Ang sabi ko doon, kasi tinanong ako, sabi ko, any brand as long as it is approved by the FDA. Yun ko, any brand. Hindi ako mamimili. Kung Sinovac ako, 2 beses. Kung Sinovac ulit, okay lang. Kung yun na, wala namang problema sa akin. Basta, approved ng FDA na may pwede siya sa pangatlo doon sa fully vaccinated na brand na yan. Baka naman ituturok sa akin, hindi ho napag-aralan ng FDA. Hindi po pwede yan, di ba? Kailangan approved ng FDA na yan pwede pang third shot sa mga bakunang fully vaccinated na ganitong brand. Di ba? Mahirap na baka mamaya may mayroong adverse effect po yan. Siyempre, natatakot din tayo. Mas mainam na po yung mga pinag-aralan na ng ating pamahalaan. Okay. Ang National Capital Region sinasabi po na 100%, almost 100%. Isipin ho ninyo mga kababayan, ang eligible population na dapat babakunahan nasa 9.8 million sa National Capital Region. Ang nabakunahan na ay nasa 9.7 million na. O di kakaunti na lang. Kapiranggot na lang. Kaya almost 100% ang na target population, malalapit na po yan sa Metro Manila. Nasa herd immunity na ang National Capital Region, kaya nga hindi na po nagkakaroon ng problema kahit papano, kukunti na lang, ilan na lang po sa 50 plus na lang ata, more or less, ang PGH natin. Ibig ko sabihin, yung mga nagka-COVID, kunti na lang sapagkat marami na pong nababakunahan. That is a proof na talagang maganda kapag nababakunahan. Noong una, hindi tayo vaccinated, nangyayari, nagkakaroon ng surge, nagkakaroon ng, marami po talagang nagkasakit, marami pinasok sa ospital, marami pong mga nasawi. Hanggang ngayon, may marami pong mga nasasawi. Kaya nga, wag na natin hayaan na hindi tayo bakunado. Magpabakuna po kayo. Ngayon, kung ayaw nyo, nasa inyo po yan. Pero ito naman masasabi ko, kung sakasakali ayaw nyo, maaaring magkaroon ng konting diskriminasyon sa inyo. Hindi kayo makakapasok sa mga establishment na nire-require na fully vaccinated. Hindi kayo makakapunta ho sa mga kainan na nire-require na fully vaccinated. Hindi kayo makakapunta sa mga lugar na napakagaganda sa ating bansa na hindi po kayo fully vaccinated. Wala tayong magagawa. Patakaran na po yan. Protection po yan sa inyo. Kasi ang tigas ng ulo nyo.
baka naman talagang justifiable na hindi kayo magpapabakuna. Wag lang yung takot kayo sa karayom. Hindi ho, napakaliit na karayom po yan. Mas masakit pa yung natusok ka ng perdible. Natusok ka ng karayom. Mas masakit pa yan. 'Di ba? Nagsususi ka, natusok ka, mas masakit pa 'yun eh. 'Yun walang halos kasakit-sakit. Napakaliit ng karayom na 'yun. Ano ho? Kaya nga sabi nga ng ating pamahalaan, dapat bumili tayo ng ganung karayom baka magkaubusan sa buong mundo. 'Di ba? Okay. Sa one dose lang na ibibigay sa boostering, sa pagpapabooster shot, hindi po pwede na sumobra ka roon. One dose lang. Dahil yan lang ang pinag-aralan po na sinasabi po pinag-aralan ng ating pamahalaan, pinag-aralan sa ibang bansa. Ang ibang bansa, hayaan mo sila kung gusto ka sakali, gusto nila pang magdagdag. Pero sa Pilipinas, ang pinag-aralan hanggang 3 shot lamang po. Sabi po ng mga eksperto, inirekomenda po na 1 dose lamang ang ibibigay bawat individual sa booster shot, bilang booster shot. Ano ho? Yun po ang pinag-aralan natin. Ngayon, kung sakasakali dadagdagan ho ninyo, gagawin yung pang-4 at nandaya kayo, po pwede naman siguro, makakapandaya kayo. Sabihin ho ninyo sa isang lugar, ito, yung nabakunahan na po ako, o fully vaccinated na ako, paturok ka. Pagkatapos punta ka naman sa ibang vaccination area, sabihin mo, naturok na po ako. Nang fully vaccinated na po ako, o pangatlo, pero pang-4 na yan, dinaya mo sarili mo, baka doon magkaroon ng adverse effect, di ba? Sabi po ng mga eksperto, posible kasi makaranas ng malala na adverse effect ang isang individual kung makatatanggap ng mahigit pa sa 3 turok, 3 pagturok ho ng bakuna, anumang brand yan. O yan, sundin po natin yan. Kasi ang mga eksperto po nagsasabi, eksperto ba tayo? Eksperto ba kayo? Parang ganito yan ang galing niya bumaril. Natural, magaling siya bumaril, makapagtuturo siya anong style o anong pamamaraan pagbaril. Ngayon, narito ngayon ang hindi marunong humawak ng baril, hindi siya makapagtuturo. Parang ganun yan. Ito, narito yung mga eksperto, sabi niya, 3 lang, huwag natin gawing 4 kasi baka magkaroon ng malalang adverse effect. Ikaw, tigas ng ulo mo. Ginawa mo namang 4. Yung iba nga, ayaw. Ikaw, ginawa mong 4. Sobrang takot mo na magka-COVID. Antayin natin ang tamang ghost signal galing ho sa ating pamahalaan. Pag sinabi ng ating pamahalaan, okay, pagpaturok na naman tayo sa pang-4 na pagkakataon, saka tayo magpaturok. Pero pag-aaralan muna yan ng FDA kung okay sa atin. Yun ang kainaman. Mahirap naman na pangunahan natin ang mga eksperto. Yan mga kababayan, ay paalala po doon sa maaaring gumawa ng diskarte para madagdagan yung kanyang pagturok sa kanya. Wag ho ninyong gagawin yan, baka magkaroon ng adverse effect. Hindi po kayo sagot ng pamahalaan. Sabi ng gobyerno, walang indemnification doon sa magpapaturok na sobra sa 3. Malinaw po yan. Walang kabayaran. Okay? Walang kabayaran doon ho sa magpapaturok sobra doon sa nirequire ng ating pamahalaan. Kaya kung maturukan ka magkaroon ng adverse effect, pang-4 na yon, maging malala, sagutin mo sarili mo yan. Sagutin mo yan. Hindi ka nasasagutin ng gobyerno. Babayaran mo kung magpapagamot dyan. Di ba? Delikado yan. Ngayon, kung ikaw sumunod sa patakaran ng ating pamahalaan, kung magkaroon ng adverse effect, kasi di na makagad pinaalis, di ba? Ang ginagawa ng ating gobyerno, ako, nung bakunahan ako, ginawa sa akin, bago turukan, may BP. Pasado. After naturukan, hindi ako pinaalis. Pinaupo muna ako dyan. Marami kami, pinaupo kami. Okay, rest muna kayo dyan. After, siguro, less than an hour, binipi na naman kami. Pasado ako, hindi tumaas. Kasi voluntaryo, saka kusang loob nakakadagdag kaya ng pressure, BP, nakakadagdag kapag kabado ka o kaya naiinis ka o di kaya napipilitan ka lang. Voluntaryo ako. Sige, gusto ko magpaturo. Masaya yung kalooban ko
Nung maturukan ako, before and after, binipi ako, regular yung BP ko. Di ba? Ganun lang yan. Ngayon, itong ating mga kababayan, na kinakabahan, dahil takot sa karayom, taas talaga yung ninyo minsan. Tumataas. Pahuhupain yan, pahuhupain. Hindi kayo tuturukan hanggat mataas ang BP ninyo. Pagka okay na, at malaman na ng mga vaccinator na okay na to, pwede na, tuturukan kayo. Kaya ang iba dyan, takot talaga sa karayom, kaya magpaturok. Pero pagka nagkasakit mo kayo at nagka-COVID, marami pong malalaki pang karayom, pati tubo pa, ilalagay sa bunganga mo para makahinga ka lang. O, di mas masakit yun, mas problemado, pati ilong mo tuturukan ng kung ano-ano mga gadget yan para makahinga ka. And yan ang masaklap na pangyayari kung mangyayari yan po sa inyo. Kaya magpabakuna na po kayo. Okay. May magandang balita po na yun hong hinahanap na 7 mga biyahero galing sa South Africa, sa mga bansa ng South Africa, natagpuan na po yung 5. Ibig sabihin, accounted na po yung 5. 2 na lang ang hinahanap ngayon. O yung 2, magpakita po kayo sa gobyerno. Ang bait-bait ng gobyerno eh. Dapat nga sa inyo kasuhan, sabi ni Senatoriable General Guillermo Eleazar. Kasuhan! Isang pambabastos, isang pang-iinsulto. Di ba? Ang ginagawa ng mga ito, isipin nyo naman na ang maling impormasyon isusulat mo. Ako po si Juan de la Cruz, pero ikaw si Maria Clara. Ito po yung number ko, 777-444-222. Ang inilagay mo doon, 111-333-444. Di ba? Mali na. Paano ka mahagilap niyan? Sinadya mo yun kasi alam mo naman yung number mo eh. Dapat yung mga ganyan kasuhan eh. Kaya sinusuportahan ko na kasuhan yung mga na hindi nagbibigay ng tamang impormasyon. Ano po ang sabi ng pamahalaan? Kahit papaano nahanap na po yung 5 sa 7. Dati 8 yan, nahanap yung isa. Ngayon 7 ang hinahanap, nahanap na yung 5, 2 na lang. Ngayon kung kaibigan ho ninyo, kakilala ho ninyo, galing South Africa po yan, para masubok natin, ma-subject sa quarantine, suplong ho ninyo. 14 lang naman yan eh. Kaysa sa magtatago kayo, hinahanap kayo, magtatago kayo, matiteres din po kayo pagdating ng panahon. Kung materes ho kayo, pagka nagkaroon ng desisyon na kayo po'y kasuhan, magkakaproblema, baka hindi na ho kayo makalabas ng bansa kung kayo po ay OFW. Di ba? Kaya, yan ang isa sa mga dapat nating gawin. Tulungan natin ang ating gobyerno. Kilala ho ninyo, sabihin ho ninyo, hindi naman yan papatayin, hindi naman yan ikukulong. Tutulungan nga yan eh. Okay? Isa pang magandang balita tungkol dito sa Omicron variant. Sinasabi po ng Department of Health na walang lumabas na nagpositibo ng Omicron variant doon ho sa mga samples na isinalang sa genome sequencing nitong nakalipas na mga araw, December 8, kung hindi ako nakakamali, December 10 ngayon, 2 days ago. Wala raw na Omicron variant na nasilip. Ang karamihan doon ho sa sinasabing pag-aaral sa genome sequencing na sinakatuparan ng ating bansa ay Delta variant. Karamihan po yan, Delta variant. Yan. Ibig sabihin yan, mga kababayan, hindi pa nakakapasok dito sa Pilipinas ang Omicron variant. Ang isa pa magandang balita, sinasabi rin po ng World Health Organization na hindi po masyado nakamamatay. Hindi po kagaya ng Delta variant ang kamandag ni Omicron variant. Bagamat siya po ay mas nakakahawa kumpara sa iba pang mga variants at nakakapagpalit-palit ng anyo ng maraming beses kumpara sa mga nakalipas o mga nauna ng variants. Ito pong Omicron variants, hindi ho siya kasing bagsik, kasing tapang. Bagamat siya po ay malambing sa maraming tao, kaya nakakahawa siya ng kaagad.
yan ang isang magandang balita para sa ating mga kababayan na natatakot dito sa Omicron variant. Mayroon hong mga pag-aaral na gano'n, World Health Organization, at yan po, pinahayag din po yan ng Department of Health sa pamamagitan po ni Secretary Duque na hindi ho masyado nakamamatay ang Omicron variant. Pero huwag ho kayong kapakampante, baka mamaya, ganun pala, hindi pala nakakamatay yung Omicron variant eh. Sige, magiging kampante kayo. Kung meron po kayong ibang karamdaman, magiging komplikado. Pag nagkaroon ng komplikasyon yan, baka igupo po kayo. Di ba? Yun ang masaklap. Hindi ho ang nakamatay yung Omicron variant. Yun hong komplikasyon dahil meron pa po kayong ibang sakit. Katunayan, ganoon naman talagang karamihan mga nasasabi. Kaya nga yung mga senior citizen, kagaya nyo, yung mga senior citizen ay nilagay sa second priority. Ano po yan? Una, frontliners, yung mga healthcare workers natin. Pangalawa, mga senior citizen. Kasi sila po ay mayroon ng mga maraming karamdaman na nararamdaman. Ibig sabihin may mga maintenance na yan, may edad na kasi. Nasa kanilang ano yan? Nasa panahon ng kanilang finish line na ba? Mamaya, pangit yung mabanggit kong salita eh. Basta, Bisaya ako na lang nako. Hapit na baka sa tumoy ba? Hapit na sa tumoy. Dito na. Muhulog na ka dito. Gamay na lang kayo. Kaya nga, basin madali pag ato dito sa bangin, dito sa tumoy na, madali pinag-aaralan, inuuna, binibigyan ng priority kasi pag maunahan ni COVID yung bakuna sa mga matatanda, sabihin narito ngayon nag-aagawan si COVID at saka yung mga bakuna. Nag-aagawan, nauna si COVID, imatanday tinamaan, maraming sakit 'yon. May mga maintenance na. Tadagdagan pa ni COVID. Nako, magkakanyumonya. Nako, talagang kahirap. Kung mahina-hina ka talagang igugupo ka. Pero naunahan siya ni bakuna, naunahan ng vaccination, pagpasok ni COVID, kahit papano, lumaban ang katawan ni lolo, ni lola. Hindi siya iginupo ni COVID. Hindi nagpantay ang kanyang mga paa. Kaya, yung mga kasamahan natin sa hanap buhay, namin? Kung mga kasamahan namin sa hanap buhay, mayroon pa rin hindi naniniwala. Mayroon pa rin. May mga kaibigan ako, hindi pa rin naniniwala. Ayaw ko magpabakuna kasi bla bla bla, etc. Di huwag. Okay lang. Pero, mayroon ng mga ayaw maniwala, ngayon nagka-COVID. Saka sila nagsabi, totoo pala at mahirap pala magka-COVID. Mayroon namang na hindi naniniwala, nagka-COVID, andun na. Nagpantay na ang paa, wala na. Hindi na siya makapagsabi, totoo pala ang COVID. O ngayon, ako, nagka-COVID ako, sinasabi ko, totoo ang COVID. Kaya yung mga iba dyan, magpabakuna po kayo. Mga kasama namin sa hanap buhay, nanyayahan ko po kayo. Ngayong 15 at 16 at 17 ng buwang ito ng Disyembre, magpabakuna po kayo. Kasi baka maunahan kayo ni COVID. Kahirap po mga kababayan. Mayroon isang bansa na idadagdag daw sa red list. Yung sinasabing bansa na yan ay siguro may COVID doon o whatever, tumataas siguro kaya may Omicron variant. Sinasabi po na ang bansang France ay kasama rin po sa sinasabi ng sabi ni BI Commissioner Jaime Morente na nagkaroon ng resolusyon ang IATF na pansamantala munang pipigilan ang mga pasaherong mula sa France na makapasok sa Pilipinas. Yan. Okay yan. Ako, siguro mauunawaan naman yan ng mga bansa. Halimbawa, doon sa kanilang mga bansa, talagang tumataas ang COVID cases. Pagkatapos magkakaroon ng ban sa pagpasok sa Pilipinas sa kanilang mga nationals. May intindihan yan. Ginagawa naman yan ng mga bansa. Natural lang yan.
Ano ho, kaya tayo, halimbawa, nanggaling sa atin yung sakit, dumaas dito sa atin. Di ba nagkaroon ng pagkakataon hindi tayo pinapupunta sa ibang mga bansa. Dito sa Asia, bawal ang Pilipinas, mga Pilipino, na magpadala roon ng tao, kahit na sila po ay mga OFWs, bawal. Oh. Kasi, normal lang yan, natural lang yan, na magigpit sila kasi ayaw nilang mapasok sila ng virus o virus, sabi ng ating presidente. Yun. Siguro maunawaan tayo ng France kasi ang France naman ay kaibigan naman nating bansa. Wala naman tayong kalaban, di ba? Wala na tayong kalaban ngayon eh. Lahat na ng mga bansa kaibigan na natin sa ilalim ng Duterte administration. Dati-rati medyo dahilan sa dikit na dikit tayo kay Uncle Sam, medyo si China at saka si Russia maanghang sa atin. Pero ngayon hindi na po. Ox na po ang relasyon natin. Sana ma-maintain po yan ang susunod na presidente, pero hindi natin ibinibigay, hindi natin sinusuko. Yun hong West Philippine Sea, atin po yan. Lalo-lalo na panalunan natin sa ICC. Hindi po yan isinusuko. At wala hong presidente na mamimigay niyan. Kasi kung mayroon po, pag malaman po ng taong bayan yan, maaari siyang ma-impeach. Impeachable offense yan. Di mo po pwede pamigay ang ating teritoryo. Kaya, sa tingin ko walang presidente na si Raulo na ibibigay yan. Pwede siguro yan kung sakasakali nung matalo tayo sa mga kaso inanalo tayo. Talagang ganyan. Yung nga lamang nanalo tayo, wala naman tayong kakayahan para kunin yon o puntahan yan. Katunayan, hindi nga natin nababantayan yung ating mga teritoryo, di ba? Bihira lang natin mapunta, kaya nga nakapagpatayo sila. Kasi kung yan inababantayan natin at nalalaman natin, hindi sila makakapagpatayo ng mga temporary island dyan. Kasi nandoon kagad yung militar natin, hindi nga natin mapuntahan eh. Bakit? Yung mga naging sumunod na presidente after Marcos, ang anong ginawa? Walang ginawa para mapalakas ang depensa ng ating bansa, para magkaroon ng modernization sa hukbong sirataan lakas ng Pilipinas. Wala silang ginawa. Kaya, nang pumasok yung mga inchik, at kasi contested area naman yan, dahil wala tayong kakayan, hindi natin nalaman, naglagay ng instruction, nagbinantayan nila yung area, wala na. Andyan na. Pero, nag-decision na atin yon. Under negotiation yan. Kung papaano yan, problema yan ng susunod na presidente. Kaya ang susunod na presidente, kinakailangan magaling. Kinakailangan matalino, kinakailangan madiskarte, kinakailangan tama, calculated ang kanyang every move. Pag hindi po, delikado tayo, delikado din siya. Kasi po pwede siyang ma-impeach. Isa pang magandang balita para ho sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yun hong mga may maintenance na. Mayroon hong nilagdaan si Presidente Duterte na nasa more or less 100 mga gamot na nilagyan po ng cap. Ano po yan? Price cap. Hops, hindi ka po pwede tumas doon. Pagka tumas ka, maaaring magkaroon ka ng kaso. Marami pong mga gamot na nakapaloob doon sa executive order na nilagdaan ng ating presidente, di ba? Kailan ba yung nilagdaan ng ating presidente? Executive Order 155. Nung nakalipas na ngayon? Yes. Kung di ako nagkakamali, mga 3 days ago. Yan po ay inano ng ating presidente. Nilagdaan po yan para magkaroon po ng price cap doon ho sa humigit kumulang 100 drug formulations. Ibig sabihin yan mga kababayan, because of that Executive Order 135, hindi na po pwede magtaas sila. Doon lang, hanggang doon lang. Kaya mura ang mga pang-maintenance po ng ilan sa ating mga kababayan. Siguro pang alta presyon, di ba? Ano pa yung mga drugs na po pwedeng sabihin natin kinakailangan ng ating mga gamot yan, ha? Mga gamot yan, mayroong mandatory price cap para po sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Tingnan natin kung kailan po magiging epektibo po ito. Kasi sabi ni Melissa Guerrero, na siyang program manager mula po sa Department of Health Pharmaceutical Division. Anong sabi niya?
magiging epektibo raw ito o mararamdaman natin. Huwag sabi epektibo naman yan talaga, batas na eh. Mararamdaman din natin yan sa yung kautosan na yan ng humigit kumulang 100 gamot na karaniwang pang-maintenance, mararamdaman po yan ng ating mga kababayan kapag bumili na po sila after itong susunod na taon. Siguro 2 months, 3 months from now. Bakit? Sabi po, yun hong presyo ng gamot, uubusin daw muna. Yung mga stock, kasi binili nila siguro ng mahal, mga stock. Hindi ko alam, paano nila sinasabi yan. Sabi po ni Melissa Guerrero, na siyang program manager ng Department of Health Pharmaceutical Division, na maaaring sa mga buwan pa ng Marso o bago mag-Marso, uubusin daw muna yung stock ng mga gamot sa mga butika, kaya maaaring hindi pa natin maramdaman yan. After March, maaaring maramdaman natin, biglang bumaba ang presyo. Maliban sa may mga generic naman dyan. Pati mga branded siguro. Tingnan natin. Kasi ang effectivity naman daw, kaya nga mahirap kasi sa mga negosyante, mga kababayan, sa mga negosyante, inaano nila yung kapag sila ang naagrabyado, ubusin muna namin yung stock namin bago kami magbababa. Pero kapag magtataas, bukas taas kami ng ganitong presyo. Old stock pa yon, kaya tubulugaw. Di ba? Wala tayong magagawa. Mga negosyante, ganyan talaga. Mga iba dyan, gahaman. Di ba? Ating pamahalan ng pag-asa natin. Kung sakasakali ang ating gobyerno ay gagawa po ng paraan, maganda sana. Bakit nawala rito yung ano ko? Ito. Bakit nagdalawa to? Kasi meron akong tingnan nga natin. Tingnan natin kung sino yung ating pwedeng kausapin dito, batiin dito. Lahat to ng mga nakikinig sa atin, meron akong nakikita dito eh. Okay. Salamat po sa mga taga Las Piñas. Maraming salamat po sa inyo. Sino man kayo. Okay. Kaya tuloy tayo sa ating talakayan. Kung sakali mayroon kayong gustong sabihin, isulat nyo lamang po sapagkat yan naman pwede nating basahin anytime. Okay. Dito tayo sa papalitics na ba tayo? Ano na bang oras? 20 minutes na. O nga pala, nakikiramay po kami sa kasama namin sa hanap buhay. Kaya sa mga Malabanan, sa kamag-anak ni Jess Malabanan, si Jesus Malabanan. Mayroon na naman isang journalist po na nasawi, binaril habang nanonood ng TV. Binaril po, at ito po sa Calbayog City, Samar. Tingnan natin kung ano ang magiging nito. Siya po ay sumusulat po sa Manila Standard, Manila Times, stringer po siya sa sa iba pang mga diaryo. Our condolences sa Malabanan family. Sana mabigyan po ng hustisya po ang pagkasawi po ng kasama namin sa hanap buhay. Nandiyan naman ang nandiyan naman si Yusek Joel Egco na alalay din po maliban sa iba pang mga iba't ibang organizations na National Press Club. Sigurado po yan tutulong po para magkaroon ng hustisya doon sa kasama namin sa hanap buhay. Katunayan, ito po ay kinundi na po ng PNP. Bumuo na po ng isang task force upang imbestigahan kung sino po ang nasa likod ng pamamaslang kay Jesus Malabanan. Talagang pinuntahan sa bahay. Kung nanonood ng TV, binaril. Mayroon namang CCTV. Kaya yan ay inaaral pa po ng mga nag-iimbestiga. Sana mabigyan kaagad ito ng tamang hustisya. Malungkot po yan sa ilalim ng Duterte administration. Maradagdag na naman yan ng masama na naman ang Duterte administration na yan.
Kaya dito na tayo. Ang darating na eleksyon, mayroon hong hiling ang mga guro. Ang DepEd, may kahilingan po. Ano po yung hiling po ng ating Department of Education and Culture Sinasabi po na kung maaari dagdagan ang pondo para mabigyan ng malaki-laking allowance ang mga guro ngayong halalan. Sabi po ng DepEd, tutulong sila sa Commission ng Election para makahingi ng mas mataas na pera, pondo sa Kongreso para mabigyan po ng karagdagang benepisyo ang mga guro na magsisilbing taga-tulong sa darating na political exercise ng ating bansa ngayong May 9, 2021. Kaya tingnan natin kung sakasakali ako'y pumapabor na bigyan po sila ng additional na pera. Kasi isipin ho ninyo, mahirap ngayon. Mayroong pandemya na hindi mo nakikita, pagkatapos mayroon dyan mga maaaring patayan na mangyayari. Kaya kawawa po ating mga guro. Mayroon na po mga pinapaslang politically related incidents. May mga pinaslang na po. Kaya pinakailangan kung maaari lang, kung may mabibigay lang rin lang ang ating pamahalaan, hindi po tayo tumututol na mabigyan po ng additional allowance ang ating mga guro. Risk allowance, di ba? Special risk allowance para ho sa ating mga guro. At kung ano-ano mga allowance na dapat ibigay sa kanila. Okay. Ano pa? Si Pacman Pacquiao. Nag-motorcade din si Pacman, di ba? Hindi lang si BBM ang binibida natin dito. Napakarami talaga kay BBM supporters. Pati dyan dito sa Cavite. Sa Cavite po, napakarami rin po. Talaga nang hindi makahulugang karayom. Baka sabihin na naman yan na binayaran na. Kaya doon ako naiinis yung mga akusasyon ng mga ibang mga dirty politics nga. Pagtawagin natin. Huwag na ho ninyong sabihin na binayaran, naiinggit lang kayo. Gumawa rin po kayo. Kagaya ng ginawa ni Manny Pacquiao. Ni Pacman natin. Nagkaroon po siya ng motorcade. Diyan po sa Quezon City. Marami naman din sumali. Di ba? Siyempre, pagka nag-motorcade ka, dadaan ka sa kalsada, magkakos ka talaga ng traffic. Katulad sa nangyari sa Commonwealth. Diyan po sa Quezon City. Anong magkaroon po ng motorcade din si BBM at saka si Inday Sara. Talagang maraming tao. Buhol-buhol talaga ang daloy ng traffic. Na hindi natin masasabi na hindi na violate ang social distancing. And dito rin sa iba pang mga gumagawa ng ganyan, kagaya ng sinabi ni Manny Pacquiao, humihingi siya ng paumanhin doon ho sa mga naabala nila. Ito, bantayan ho ninyo. Huwag ho kayong masyadong wag ho ninyong isasara talaga yung mga daanan. Kung hindi rin lang may iwasan, kayo po magkakaroon po ng rally. Wag ho yung isasara na pati yung mga nasa likuran hindi na makakauwi kasi parang nag-people power na. Buong kalsada na inuko pa. Sa halip na mapupunta yung boto sa inyo, may inis. Di ba? May inis. Natatandaan ko tuloy pati yung si Presidente nagalit, di ba? Si nagka-traffic dahil yung sa pinakamataas na opisyal ng Sambahang Katoliko. Naalala ko yan. Kaya nga, sa halip na ang isang butante matutuwa sa iyo sapagkat marami kang magagandang sinasabi, nagkanda traffic, mababawasan ka ng boto. Kasi hindi nakauwi. Kung may appointment yan o mayroong nagmamadali yan, dahil sa wala nang madaanan sa kalye. Kaya kinakailangan talaga i-coordinate ho natin sa mga lokal na pamahalaan. I-coordinate natin sa PNP. I-coordinate natin properly. Bakit? Kasi para mabigyan po maisaayos ang lahat. Ngayon kung hindi yan coordinated, baka magkabuhol-buhol, magkakaproblema pa kayo. Di ba? Sa halip na makadagdag ng boto, makabawas yan. Kaya sabi ni Manny Pacquiao, humingi siya ng paumanin sa mga motorista.
na naipit po sa mabigat na daloy ng traffic sa Quezon City. Sabi niya, hindi naman niya inaakala na akala niya kunti lang dadalo, kunti lang ang aatid, dumami raw. Sabi ni Manny Pacquiao. Well, sabi ko dito sa programa natin, sasabihin natin kung anong mga ginagawa ng ating mga politiko. Kung mayroon ho kayong mga gustong sabihin, pwede rin po ninyong sabihin yan dito sa atin. Bakit hindi? Di ba? Problema, pagka ayaw nyo sabihin, di natin mababagit dito. Basta yan lang, nakakalap natin ang impormasyon. Oh. Mayroon pa pahayag si Pacman Sabi niya, I am open for an endorsement, even from the President. Di ba? Kaya diskarte yan. Nakabukas siya. Pagka endorse siya ni Presidente Duterte, siyempre, politics is addition, hindi subtraction. Kaya pagkalimbawa magkakaroon po yan mga kababayan ng endorsement galing sa grupo, ibang grupo, maraming grupo, ay pabor yan sa iyo. 'Di ba? Pasalamatan mo. Ito nga sabi ni Pacman bukas sa endorsement ni PRRD. Matagal sabi niya, hindi na matagal na silang hindi nagkikita, pero bukas daw yung kanyang kanyang grupo kung sakasakali endorse siya ni PRRD. Ay, kanya-kanyang diskarte yan. Pagka ganyan ang sasabihin mo, hindi ka lang naninira. Sasabihin mo yan. Kakagatin minsan ng media. Mapupunta ngayon sa, maaari pag-usapan ng kagaya sa atin ngayon, dito sa vlog natin. Napapag-usapan po. Yan. Ano pa? Mayroon, ito, baka makalimutan ko. Nako. Ang PAO, kaya dapat talaga magkaroon tayo ng presidente na ayusin ang justice system sa ating bansa. Sino bang presidential na nagpapahayag na nito? Itong justice system sa ating bansa. Kasi talagang napakabagal po ang desisyon sa ating mga korte. Maaari hindi suportado ang korte ng financial at logistic support galing sa national government. Maaari naman talagang mayroong sabi ni Arap hoodlums in robes, di ba? Mayroon maaaring ganoon. Hindi natin maiwasan yan ngayon. Paano yan patitinuin? Malaking tulong kung ang isang presidente o upo na pangulo talagang mayroong ganong direksyon. Kaya yung mga mahihirap natin mga kababayan, ang isa sa mga inaasahan po nila ay ang PAO. Public Attorney's Office. Kung wala kang abogado, pwede ka pumunta sa PAO at si PAO Chief Persida Rueda Acosta naman, Attorney Acosta, ay talagang matulungin naman sa mga kababayan natin na pinagkakaitan ng hustisya. May lumapit na naman tong may labing isang katao po na dumulog po sa PAO, sa Public Attorney's Office, para magsampa ng motion for consideration o reconsideration sa Manila City Regional Trial Court para baguhin po yung naging desisyon ng korte sa pagpapawalang sala po sa may-ari ng Sulpicio Lines. Di ba nagkaroon po ng matagal na kaso na yan? Kailan pa ba yan? Kung hindi ako nagkakamali, ano bang taon yun? 2008, 2008. Di ba na nagkaroon po ng lumubog po ang MV Princess of the Stars, di ba? Lumubog po yan. Nang lumubog, pag mamayari po yan ng Sulpicio Lines, marami ang nasawi. Hinawakan niya ng yung mga kamag-anak noon lumapit sa PAO. Ipinaglaban ng PAO. Sabi ng Supreme Court, pagkakaalam natin, mayroong probable cause na itong may-ari ng Sulpicio Lines may kapabayaan. Sino po yan? Si Mr. Go. May kapabayaan. Pero sa paglilitis ng paglilitis, kung alam nyo naman, pamamaraan ng mga abogado, hanggang sa pagdinig ng pagdinig, sinabi na walang kapabayaan.
ano ho, kumbaga pinawalang sala, ano ho, si Mr. Edgar Go, yung may-ari po ng Sulpicio Lines, na siya Sulpicio Lines ang nagmamay-ari naman ng MB Princess of the Stars. Ngayon, yun hong mga naagrabyado, sa piling nila, naagrabyado sila, lumapit na naman sila sa PAO. Sinabi, tulungan nyo kami at magsampa ng reconsideration. Ano ho? Di, ganun ang ginawa nila. Ano ho? Sino-sino po ang mga ito? Na ang mga nagsampa po, 11 sila, Nissan Laurel, Estela Gili, Purita Hibe, Ernesto Claren, Arlene Ulang, Iluminada Timaho, siguro mga waray-waray, ini mo nga kulupay yung atanan mga waray-waray, kay kadaman ito mga waray-waray, kaya ka na kuan, o kaya baka masibuano, maayong hapon sa inyong tanan. Ano ho? Si Vicente Chua, Evelyn Bahet, Sonyal Manzanilla, Larina Matriz, at Celerina Kalayog. Ito po ang mga 11 na sinasabing hiniling nila sa korte na baguhin ang pagpapawalang sala ho kay Ginoong Go, may-ari ho ng Sulpicio Line. Kasi, di ba, sinabi ko na sa inyo kanina na mayroon daw, sabi ng taas-taas ang hukuman, may probable cause po na may kapabayaan. Pero ngayon, nagkaroon ng decision nung, ilan ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng decision yun nung November 18, bago lang, 2021, na napapawalang sala po kay Mr. Go ng Sulpicio Lines. Kaya, kaagad na umapila ang 11 na sa piling nila na agrabyado sila. Kaya ngayon, inihiling nila na buksan muli yung kaso para magbigay ulit sila ng argumento. Siyempre, pagbibigyan na naman siguro ng korte. Ganoon naman talaga eh. Pamamaraan po yan ng mga abogado. Ano ho, hindi tumitigil kung sa palagay ho nila hindi ho na kakaroon ng tamang hustisya na agrabyado ka, it's your right. Ano ho, karapatan ho ninyo yan. Kasi, siyempre, yun hong barko, MV Princess of the Star, naglayag noong June 21, 2008. Naglayag. May bagyo. Yung bagyong Frank. Siguro, mayroon ko kung bakit, alam niyo naman pagka mga ganyan, di ba nagtatago muna yan o kaya hindi tinutuloy? Nagtuloy-tuloy siguro. Nalunod. Nang malunod, maraming nasabi. Diyon ngayon, kinasuhan. Ano ho, yung may-ari ng MV Princess of the Stars, ang Sulpicio Lines. Ang Sulpicio Lines naman, si Mr. Go ang may-ari. Ngayon, nagkaroon ng kaso. Tuloy-tuloy po yan hanggang ngayon. Kaya nga mayroong reconsideration. Ayan. Tabayanan ho ninyo. Yung sinasabi natin, dapat doon ho sa ating magiging Pangulo ng Bansa, isama yan yung mabilisang pagbibigay ng hustisya sa mga kaso. Marami na pong mga pamamaraan, justice on wheels, di ba? Mayroon pa yung sila na sinasabing kinakailangan ito hanggang dito ka lang, kinakailangan magkaroon na ng decision yan. Mayroong yang span of time na binibigay. Pero hindi naman nasusunod yan eh. Marami hong mga pamamaraan yung mga abogado eh. Di ba? May mga abogado dyan ang gagaling. Yung puti ginagawang itim, yung itim ginagawang puti, kaya nila yun. Papaliwanag mo. Ikaw naman, oo nga ano. Tatango-tango ka na, oo nga ano. Pero, galing talaga ng mga abogado, Pero sa akin naman, pag buhay na po ang nakasalang, wag yun ang paglaruan. Kung kaya nyo naman bayaran nyo na. Di ba? Kung panagutan ho ninyo. Kaya nga, ganon talaga ang buhay. Kaya hinihiling natin, sa susunod na magiging presidente, sama na po yan sa kanyang agenda, sa kanyang plataforma de gobyerno, ang mabilisang pagbibigay ng hustisya sa mga kaso na sa ating bansa. Hindi ho nakatenga. Hindi ho matagal nang nakakulong. Tapos, nadesisyonan, nakulong siya ng 10 taon, ang decision sa kanya para siya ay parusahan doon sa kanyang ginawang kasalanan, 5 years lang.
May utang pa ng 5 years yung pamahalaan. 10 years siya na nakakulong na. Sapos na desisyon ng 5 years lang ang kanyang ang kanyang parusa. O di kawawa naman, 5 years na nasayang. O 10 years nasayang. Doon na siya tumanda. Ano na ang mangyayari sa buhay niya, 'di ba? Kaya mas maganda sana mabilis na paggagawad ng hustisya. Dapat isama 'yan. Hindi naman basta mabilis na ngayon kaagad may mga pinag-aaralan naman 'yan. Wag naman sobra na tumatanda na uugod-ugod na hindi pa nadidesisyonan. Yun hong kinakasuhan, uugod-ugod na hindi pa po nadidesisyonan. Sana isama po 'yan ng mga presidentiable sa kanilang plataforma de gobyerno. Daghang kayong salamat sa inyong tanan sa mga gapaminaw karon. Maraming salamat po sa inyo mga wari-wari maupay nga kulupay yung tanan. Kini si Dudong Alan Afable Obrero inyong nakauban at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyong lahat. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Kay maraming salamat po, Dodong Alan Afable Obrero sa araw ng Lunes. Tayo magkita-kita. Happy weekend po sa inyong lahat. God bless.